Magandang araw po mga kabayan. Araw po na naman upang maglingkod sa ating mga overseas Filipino workers. Ito po ang serbisyong OFW. Naglilingkod sa mga pamilya ng OFW at syempre ang ating mga kababayan mismong nasa labas ng bansa. Samahan niyo po kami sa loob ng isang oras dito lang po sa napapanahong paglilingkod sa mga overseas Filipino workers. Syempre at sa araw na ito, kasama natin ang ating host lagi ngayon dahil sa pandemya. Siya ngayon ang pansamantalang, hindi pansamantalang, matagal-tagal na, Ate Jo. Pansamantagal. Magandang araw, Ate Jo. Magandang araw, Pastor Kaloy. Ay, nako, ayan na naman tayo. Pastor Jo. Chine-check ko lang kung nakikinig ka. Lulusot pa eh. Kuya Jo, ito nga po ang J&J. Ang hirap kasi tawagin ng sarili mo. J&J. Tandem. Yan. Oo, yeah. It's always a privilege na tandem po kayo, lalo ka na Pastor Jo, very hands-on in terms of answering doon po sa mga inquiry ng ating mga OFW. Magandang araw po mga kababayan na nasa iba't ibang panig ng daigdig at syempre, yun pong mga nakabalik na sa Pilipinas, mga nag-a-adjust ng weather. Kung kayo ay galing sa malamig na panahon, ay welcome po dito sa ating bansa na mainit pero marami naman ang mga masasayang Pilipino. Okay, naku, magandang introduction yan, ano? Mainit pero masasaya. Ano, alam mo ang resiliency ng Pinoy, Ate Jo, alam mo naman yan, di ba, na kahit saan mo ilagay, nabubuhay, no? Mayroon nga akong naalalang kasabihan na hindi naman gaano katagalan to, pero hindi ko malimutan to, sinabi ng isang pastor namin noon, siya ay pumanaw na po, kinuha na ng Lord. Pastor A.J. Mores, no? Sabi niya ay, ang isang mabuting binhi, kahit saan mo itanim, mabubuhay. Ako hindi ko nalimutan yung kanyang anong yan. Kasi ginamit niya sa akin nung ako ay, siyempre, church planter ako, Ate Jo, no? Malimit ako pinapadala sa iba't ibang lugar para sa church planting. Kahit saan kasi ako ilagay, pwede ako eh. Kahit saang lugar, pwede akong i-appoint. Ang huling appointment ko dapat ay Hong Kong, tapos nakapag-plant ako 3 simbahan. Then sabi niya, I will be assigning you to US. So sabi ko, Pastor, if that is God's word to you, so be it. Nangyari nawa. So, pero hindi nangyari, mukhang hindi ako pang US. Mukhang pang San Mateo. Pang-international ka. Pang San Mateo Rizal. Oy, okay. kahit naman ngayon nagpa-plant ka pa rin, di ba? Oo naman. At may church naman tayo sa iba't ibang bansa pa rin. Kaya ayan po ang ating kasama si Pastor Jo na planter pala. Literal at spiritually. Oo. Church planter at saka planter. Oo, planter talaga. Pastor Jo, ano pong mga update natin para sa ating mga kababayan? Okay, nung nakakaraan kasi, Ate Jo, yung PUA, di ba hanggang Thursday sila sarado. So, ngayon tingin ko open na sila, pero you have to check, no? Kasi yung second floor na in-announce natin ay nag-resume sila nung Friday, pero naka-work from home yung iba na mga staff ng PUA. Kaya kung sila po may mga sadya sa PUA, lalo na sa repatriation at sa conciliation, they have to check with the appointment. Kasi baka hindi sila papasukin kapag walk-in visit, no? Okay. Kaya mabuting tiyakin nila na talagang may schedule sila, or they have to call before coming in before visiting PUA. Ito medyo magandang advisory na rin, no, mula sa Philippine Embassy sa Saudi. Nakuha po natin sa kanilang website. Yung sabi rito, the Philippine Embassy in Riyadh will not be open to the public on 23 dahil sa celebration. Itong 23 dadating, no, Ate Jo? Okay. Kaya pakinote po niyo yan sapagkat yan po ay Saudi National Day. Itong September 10,
Tapos na pinapaalam yan, ko, ano? Pastor Joe. Check natin to. Pero September, ano yung isa? Mag-open ng 23 ati Joe. Joe, no? So the Philippine Embassy in Riyadh will not be open to the public on Wednesday, 23 of September. So sarado sila. Okay. Pero nung ika-10 ng Setyembre, pinapaalam din ng embahada na hindi magbubukas sa publiko ngayong 23. So ano pa rin, pareho, kaduktong pa rin. So ibig sabihin, bukas ngayon, pero sa 23 magko-close talaga sila. Doon po sa may mga naka-schedule na mga appointment like passport, ATM, ang dapat po nilang, yung Assistant to National, Ate Jo, maraming sadya dyan yung mga Pilipinong nagka-problema sa nagkakaso, kailangan ng lawyer, kailangan ng interpreter, kailangan ng mga yung law, kailangan nila ng abogado, no, na magtatanggol sa kanila, may kaso sila. So pwede ho silang tumawag sa mga numero. Ito po yung numero na pwedeng tawagan. Nilabas po nila ito ngayon lang, September 14 itong kahapon ba? Kahapon po, September 14. At ina-announce nila na may mga duty officer naman just in case sila itatawag. Ito pong numero, plus 966, yan yung country code, no? At 11-482-3559. Ulitin ko po, plus 966-11-482-3559. Ito po sa Assistant to National ay plus 966-56 989-3301 hanggang 09 o plus 966-59-298-8747. At syempre, yung pinaka-known, yung ating FB page, Facebook nila, Philippine Embassy in Saudi Arabia. So, kasi kuminsan may mga nagtatanong sa atin, Ate Jo, bukas ba? Sarado ba? Meron bang office? Minsan sa atin pa nagtatanong sa Pilipinas, di ba? Pero mas madali kung kayo po ay magdidirekta sa kanilang FB page kasi makikita na rin natin sa kanilang page yung mga announcement ng ating polo. Kung saan mang polo sila nasasakop. Okay. Pastor Joe, magandang umaga po. Hihingi po sana ako ng tulong sa inyo sa anak ko na sa Jeddah. Isa po siyang nurse. Nag-positive po siya for COVID-19. 1 week na po ngayon. At hindi pa po lumalabas yung negative result. Pero pinagtatrabaho po sila. Nahihirapan na po siya doon at hindi po siya binibigyan ng ganoong atensyon para sila ay gumaling. Nakakaawa po ang sitwasyon doon. Paano po daw ba sila matutulungan? Nasa Jeddah, Saudi Arabia, may binigay po na address doon sa kanilang accommodation. Ang understanding ko, Ate Jo, kapag nasa mga hospital, para din sa na-share sa akin ng anak ko na nasa Pabella Hospital, parang kahit na nag-positive kung minsan basta walang symptom, asymptomatic, oo. Asymptomatic siya, parang sa kanila basta yung immune system pinapalakas at mga vitamin, no. Pinapayagan nila, pero Pastor? Ulitin mo nga. May mga pagkakataon na gano'n daw na kahit daw nag-positive, basta asymptomatic, magtatrabaho? May mga pinapapasok pa din. Hala! Ganun, pero it must be confirmed yet, kasi nga naikwento lang sa akin. Sabi ko, nakakapag-alala naman yun kung positive yan, pero asymptomatic, dapat hindi na pinagtatrabaho. Kasi napakadelikado na sa part ng taong nag-work, yung kung nurse yan o midwife, yung ganun na rin sa mga taong kanyang makakasalamuha, di ba? Opo. So, pag ganyan, sa tingin ko naman, Ate Jo, kung ang nakakaalam doon ang kanilang hospital administration, no? Kung may nag-positive na yung tao at pinag-work pa,
they have to report it na lang sa kanilang management, o hindi ko alam kung ano talaga ang reason behind, kung anong logic bakit kailangan pang pagtrabahuin. Pero ang masasabi natin, they have to call the attention ng ating polo, ma-report din sila para alam nila na positive. Pero na-mention kanina, Ate Jo, parang hindi pa lumalabas ang result, tama? Opo, ibig sabihin positive pa rin siya. Oo. Kung hindi pa lumalabas ang result, ano yan? Parang ano ba yan? Re-swab? O first time ba yan? Kasi po, di ba, pag una, syempre, nag-positive ka. So, maghihintay ka pa ng 14 days po ba yun? Or tama. Quarantine once na... Hindi po na-quarantine eh. Hindi pa, ibig sabihin, hindi pa siya nagne-negative, hindi pa gumagaling. Kagaya po ng unconfirmed report mo kanina, nagtatrabaho po siya kahit na positive. Kaya nahihirapan po dahil hindi nga sila binibigyan ng atensyon para sila ay gumaling. Technically, meron po silang COVID, pero they are serving as a frontliner, which is very sensitive po at delikado na maipasa yun, definitely. Oo nga. Dapat ang ginagawa sa kanila normally dito sa atin, Ate Jo, di ba? Kung asymptomatic ang ginagawa, pina-home quarantine or hindi muna sila pinag-duty. No? Naka-duty po, yan ang concern. Siguro maganda magsabi siya sa administration ng hospital. Palagay ko naman dapat kasi ibinubukod na siya, di ba? Dapat wala na siya doon sa trabaho. Para naman ma-quarantine siya at ma-treat muna siya kung ano mga vitamin ang iniinom para hindi naman delikado para sa iba na hindi nag-positive o nag-negative sa mga result. Or advice natin to call the polo. Kung nakikinig po siya ngayon, tawagan niyo po ako mamaya at we'll guide you kung ano po pwedeng gawin. Okay. Pastor Joe, pwede po bang ibigay niyo na po yung cellphone number po ninyo? Pero wag po munang tatawag ngayon, ha? Naka-airplane mode na ako ngayon. Okay. Ayan. Mabuti. Naka-airplane mode na si Pastor Joe. Ano po yung number para po sa ating mga kaagapay? Ito po, numero na pwede yung tawagan, 0947-272-1227 or 0975-0015-163. Ayan po, yung TM at saka Smart po. Anytime after the program, you can call. Okay. Another po, isa po kong OFW sa Riyadh. April 14 natapos ang contract. August 14 may ticket na. Kaya lang canceled. Gusto ko na pong umuwi. Pagod na po ako at may malaking problema po ako sa pamilya ko at ang nanay ko ay may sakit. Ano pong pwede kong gawin? Kasi po sabi ng amo ko, walang international flight. Meron naman pong nakakauwi ng mga OFW. Opo, walang international flight pero may flight. Sana po matulungan po ako. Ayan. Oo nga naman. Hindi niyo nasabi, Ate Jo, kung tapos na yung contract? Wala bang naibigay na information? Natapos po ng April 4. Okay, so noted yan. Ang ibig sabihin yan, dapat pinauwi na siya ng employer niya after the contract. Kaya lang, ang dilemma nga ngayon dahil sa yung mga flight ay mga kansilado pa, no? Wala pang mga pinapayagan. Pero yung flight na chartered flight by the government, pinapayagan yon. Or, na-share ko na ito na nakaraan natin yun, di ba? Yung company can schedule a flight in coordination with our Philippine Embassy. Halimbawa, kung puno yung eroplano para sa kanyang worker, pwede naman yon in coordination, sapagkat papayagan naman lumanding sa Pilipinas yan, just in case na yan ay arranged with our polo or coordinated with our polo. Ang iba naman ay binibilhan ng employer
ng ticket, kaya lang dahil wala ngang biyahe, isinasama sila, Ate Jo, doon sa chartered flight. Pwede rin yun. Ulitin ko, in coordination uli yan. Kailangan mag-coordinate po kayo. Ang importante kasi diyan, sinasagot ng employer yung obligasyon niya under the POA Standard Employment Contract na dapat sila ang magpapauwi, lalo na sa panahon ng pandemya. At kailangan lang mag-coordinate dahil nga sa walang flight. So merong may flight pero government effort po yan. Government effort. Ngayon, so, Pastor Joy, if I may know, agency niya. Makikipag-ugnayan siya sa agency niya. Agency niya doon at saka employer, either or. Halimbawa, isinurrender siya sa agency. So agency will coordinate doon sa ating polo. Ngayon, kung hindi naman, ang gagawin ng employer, tatawag din sa ating polo para sabihin gusto kong pauwiin, kaya lang walang flight. Sasagutin ko ang ticket, pero pwede nyo i-join doon sa sa chartered flight na in-schedule ng polo. Pwede yun. Okay. So, ayan po yung sagot. Isa pang tanong, Pastor Joe, namatay po yung OFW, yung asawa ko nasa Saudi. Ako po yung may bahay. Paano ko aasikasuhin ang benefit at yung pagpapabalik o pagpaparepatriate ng kanyang mga labi? Okay. Ang una ay obligasyon, Ate John, ng employer niya ang pagpapauwi ng kanyang manggagawa in coordination sa polo po natin. Number one, yun yung unang obligasyon doon. Since nasa hospital o ang labi ay nasa morgue na, makikipag-coordinate yung company doon sa ating polo para i-arrange ang flight. Okay. Pero ulitin ko, may challenge na naman yan sapagkat sasabay-sabayin yan lahat ng labi na mayroong schedule na pauwi pagsasama-samahin. Ngayon, sa Pilipinas, Ate Jo, pwede na rin naman ang pamilya at humingi ng tulong, lalong-lalo na sa kung ang agency niya ay active pa o bukas pa, ay pwede siyang humingi ng tulong na i-facilitate o humingi ng mga update kung paano uuwi ang kanyang kamag-anak, ang kanyang asawa, I mean. Pangalawa, pwede rin siyang humingi sa DFA na para sa pagpapacilitate na tulungan ang labi ay mapauwi. So, pwede na magtulong-tulong yan, polo, yung agency, kasi obligasyon ng agency dito, Ate Jo, na tulungan makauwi yung worker, buhay man o patay. Tungkulin nila yon. So, humingi ng tulong. Ngayon, kung hindi asikasuhin ng agency, direkta na po kayo sa ating DFA UMUA para po sa Office of the Undersecretary for Migrant Affairs, sa DFA, para humingi na ng tulong ng ayuda nila para i-message ang ating Philippine Consulate para sabihin may request na ng pagpapauwi at i-facilitate nila. Yan ay magtutulong-tulong na po yung mga tanggapan na yan para sa kanyang asawa. Ngayon, ang benefits sa Ate Jo, mangyayari lang yan pagdating na nung labi at pag nailibing na yung labi ng OFW, ay saka lang like death certificate at ibang dokumento na hihingin, doon pa lang magsisimula. Okay. Dito po aasikasuhin. Yes. Okay. Kasi ang tanong po din kung basically ang mag-aasikaso ng mga labi ay yung company. Doon. Doon ang mag-aasikaso. Ngayon, siyempre, magko-coordinate siya sa ating polo roon na may namatay na isang OFW. Gusto namin pauwiin, kaya lang wala namang, kasi dapat, Ate Jo, kung walang pandemya, sagot nila, kasi sagot ng insurance yan, yung kanyang pag-uwi, di ba? Kung first timer, maging sa kahit balik manggagawa, sagot ng employer yan. Ngayon, dahil kung may insurance. Kung may insurance. Kung may insurance, ang sasagot niyan ay ang insurance yung siyempre mayroong benepisyo mula doon sa insurance. Pero
Ito Ang yung pagpapauwi $15,000. kung Pastor Joe. first time, no, kung Okay. new hire. Okay. Mm. At sa OWA, kung member siya ng OWA, kung natural yan, 100,000, 120. Ngayon, balikan ko lang yung sa company, Ate Jo. Opo. Sa company, obligasyon niyang pauwiin yung worker. Obligasyon niyang Mm-mm. pauwiin yung worker. At mayroon din silang binibigay na benepisyo from the company. Sometimes may insurance din ang company. Normally may insurance din sila doon. At tumutulong din ang kumpanya. Halimbawa, yung mga sweldo niyang hindi nakuha, yung mga benepisyong hindi niya nakuha, dapat pagsabay-sabayin niya yon na ibigay doon sa kanyang worker na pumanaw. Yan. Mm. Okay. Sige. So, sabi niyo po kanina for natural cause of death nasa 100,000. 120 kasama yung rider 120. at 20,000 para sa insurance. Funeral? Yes. Ano yan? Yung, yung para sa kanyang paglilibing. Okay. Uh, Pag accidental, 220. 220. Bukod pa yung Ate Jo, kung magkasabayan na yan ay new hire, ibig sabihin first 2 years na ito at may nangyari, magsasabay yun, no? Yung OWA insurance at saka yung compulsory insurance na sabay. Makukuha yon pareho. Okay. Ako po ay si Jennifer Pangilinan Mangkol, isang OFW dito sa Kuwait. Gusto ko na po humingi ng tulong para makauwi ng Pilipinas. Problema ko po kasi yung amo kong lalaki. Hindi po niya dinitil. Pastor Joe. Yeah, actually, may laman yun, Ate Jo, yung problema niya, yung amo niya lalaki. Ito sa mga request ko ngayon ng pagpapauwi na ipinapacilitate natin with PUA, kalimitan yung mga among lalaki. May mga masamang hanga rin, no, doon sa mga OFW, lalo sa babae nating OFW. Kaya may mga pending akong repatriation. Yun yung mga inaasap natin. As soon as possible, we forwarded it to PUA, to Ms. Nora Pahati, with the note of an urgency of repatriation dahil sa posibleng mapahamak ng OFW dahil pinagnanasaan ng kanilang employer. So, ang gawin po natin, kung nakikinig po ngayon yung ating kababayan, yung humingi ng request ng pagpapauwi, o siya mismo, no, Ate Jo, yung OFW mismo. Gusto niya na po umuwi. Hindi niya naman sinabi kung tapos na yung contract niya. Mukhang hindi pa tapos. So kung talagang yan una sa ngayon, ang magagawa natin immediate, ay mag-iingat ka, no? Kung may sasara yung pinto every time matutulog ka or magdala ka ng anything na mabigat, anong bagay, ina-advise natin yan. Pwede ka magdala ng, yung protection lang. Halimbawa, pwede ka magdala ng isang bagay na pwede mong ipangpalo o panghampas. Hindi mo naman intention manakit, pero protection lang, just in case merong pagtatangkang ganon. At may mga cases akong ganito na hanggang sa pag-run away, sinusubaybayan natin habang nakausap ko siya, tumatakas siya, mga ganon, habang nasa taxi, ito, ganito ang gawin mo, hawakan mo lang yung, ito, pasensya na, kasi ina-advise ko talaga ito pag nanganganib yung buhay. Like, mahawakan ng kutsilyo, just in case na talagang pagtangkang ka, ganunin mo lang, bantaan mo lang, pero wag mong gagawin. Yun ay talagang doon sa mga nanganganib, no? Pero wag niyo ugaliin na may kutsilyo lagi sa katawan, ano? Dahil pag nahuli sa yan, hindi maganda po yan. Pwede kang kasuhan. So, proteksyonan mo lang yung sarili, pansamantala, ang iba ay na-advise sila magpantalon pag matutulog. Hindi naman, kaya ay bukas ang ilaw, mga practical na advice every time na may mga ganong kaso. At ang pinaka-advice talaga natin sa kanya is mag-request na ng pagpapauwi. I-advise ng kanyang pamilya na to call us, we can guide them, yung family para sa kanyang pag-uwi, Ate Jo. Kasi humihiling yung mismong OFW pakontakin yung kanyang pamilya sa atin.
Again, yung number niyo po, Pastor Joe. Yeah, number po natin 0947-272-1227 at yung isa ay 0975-0015-163. Yan po. Okay. Ayan. Pagka ganun, Pastor Joe, sabi niyo nga ay immediate yung concern. At yan naman po na-appreciate namin. Lalo na ako, kapartida ko yan, kaliga ko yan. Salamat naman at pinagtutuunan ng pansin, lalo na yung mga babaeng merong immediate concern na ganito. At panawagan na rin po sa pamahalaan. Mahirap po yung maipit sa ganyang sitwasyon. Kagaya Mahirap ngayon, po Ate itong John, kanyang kalagayan. Opo. kagaya ngayon, Ate John, ka-PPM ko lang to, ka-forward ko lang sa hepe ng repatriation. Ngayon lang. Then sabi niya, sir, I'll check po namin. Kasi sabi ko, may urgency dito. Sabi niya, sir, may pending case na po. May pending case po yung worker, kaya naka-archive po ang request for repatriation ng worker. Require po namin magsabit ng latest update ang agency. So ganito ka Kabilis. immediate, no? Kabilis. So because in partnership ito ng Global Filipino Movement, kaya kahit pandemic, we can still working together sa mga request na ASAP, immediate na kailangan ng action. So kaya nagpapasalamat tayo sa PUA sa pamamagitan ni Administrator Eulalia at mga tauhan nila, lalo na itong pinaka-bising opisina, yung Repatriation Division at saka Legal Division dyan sa POA. Kaya pag-pray po talaga natin kasi they can function, lalo na kahit na during pandemic, they can still function kahit work from home. Kaya lang medyo mabigat yung labang pag nag-work from home kasi yung mga dokumento nasa main office naka-skeleton. Diba kakunti ang nagtatrabaho. So let's pray for PUA, lalo na sa may mga request na ganito. Okay. Another question po, Pastor Joe. Ask po namin kung anong dapat namin gawin. Gusto po kasing umuwi na naitanong na po pala ito yung sa Maldives, yung kaniyang manugang gusto na nga pong umuwi dito sa atin sa Pilipinas. Ano daw yung dapat nilang gawin? Para na lang po, Pastor, dun sa mga merong same situation foreign ang kanilang husband. Okay. At namimiss na yung family. Yeah, di ba Ate Jo, sinabi ko nga, ito ang pinaka-basing opisina ngayon, yung repatriation. Kasi lahat ngayon, maraming gustong umuwi dahil sa maraming dahilan, no? Pag-aalala sa sitwasyon din nila na pangit at saka hindi na sinesweldo. Ang dami. Na-mention ko ata last week, kagaya mamaya Ate Jo, 5 o'clock in the, 5 o'clock ng hapon sa atin, siguro mga 9 or 10 sa Pilipinas, I have a Bible study on the 30 OFW requesting for repatriation. 30 ha? 30. At sila'y kasama doon sa 400 na wala ng trabahong nasa Saudi Arabia na nagre-request sa atin ng pag-uwi. So we facilitate itong request na ito through Congressman Bobby Pacquiao sa office ni Congressman Bobby, through RJ Señeres, ang presidente ng OFW Family Club Party List, at ito naman ay kapartner na natin, even 702 DCS ay nagiging guest natin dyan, si RJ Señeres, tagapangulo ng party list. At ito in-endorse na at meron na ring pakikipag-ugnayan sa UMWA. Nakaka-copy partners na rin ang DFA, maging ang Polo sa ibang bansa. So itong kagandahan ng partnership, Ate Jo, dahil lahat ng organization may mga limitation, even tayo may mga limitation. So pero pag nagtulong-tulong, pwedeng matugunan yung concern ng OFW. Kaya ang kagandahan lang na na-share natin ang gospel during this time na mayroon silang mga struggles, mga challenges na pinagdadaanan. I can share, Ate Jo, yung mga nangyayari ngayon. Mas mabilis ang gospel ngayon, gospel presentation ngayon, sharing of the gospel. I have an online prayer sa mga 8 to 9 na mga requesting for repatriation in 1 GC.
sa isang group chat na nagpe-pray kami pero pinag-uusapan yung mga cases. Tapos meron din kaming Friday na discipleship class. May mga cases din ito na ibang group naman. At yung worship, na join sila sa worship dahil ano sila mayroong need eh. Need. Mataas ang need. Sila, di ba? Kaya mas madali tayo makapag-share ng ebanghelyo. Kaya yun ang ating sinasabi sa mga kapastoran na buksan po natin ang ating mga cellphone, hindi lang sa Facebook, kundi mag-ministry po tayo online. May narinig nga akong isang webinar at actually nagustuhan ko talaga. Ito rin naging inspiration ko. Hindi ko lang malaman kung sino ang nagsabi nito sa CSM webinar nila na di ba Matthew 9:35, the harvest is plentiful but the workers are few. So ang sabi nila, sabi doon sa webinar, the harvest is online but the harvesters are offline. So ang harvest nasa online ngayon eh. So pagkakataon na mag-harvest ng kaluluwa, I am now harvesting souls for Jesus through online. Hindi yung hindi yung FB live na in FB live ko lang, kundi in a group chat setting. Kasi doon talaga nakababad yung mga tao na nanonood, nakikinig, nag-uusap-usap. Yun po. At sa ngayon nga po ay nakikita na rin natin yung effectivity nitong or effectiveness nitong mga online na platform na makaminister sa ating mga kababayan. At marami na rin pong account, Pastor Joe, na nagsasabing yung mga ginagawa nilang seminar, mas maraming attendee ngayon compared doon sa before the pandemic dahil nga isang click lang internet access ay mayaman naman na dito sa atin sa Pilipinas. Although hindi pa ganun kabilis dahil meron mga issue ng mga connection, pero nagagamit po siya effectively sa mga malalayong pakikipag-communicate. Lalo na yung as we minister to them. Kagaya po ng ginagawa ni Pastor Joe, may this be a challenge to all the churches and yung mga pastor na meron po kayong miyembro na nasa ibang bansa. Maybe it's about time that you reach out to them once again. Kumustahin sila. Baka nahihiya lang na lumapit dahil kapag OFW, normally, di ba, Pastor Joe, sila yung mga givers, sila yung mga nagbibigay, mga nagsusupport ng church. Pero paano kung hindi na makasupport dahil either may sakit, walang trabaho, may problema sa family or depressed sa ibang bansa? Actually, it's high time, no, Ate Jo, to minister to them. Yung may makausap lang, Ate Jo, may mga cases ako na hindi naman, di ba, pag lumapit sa akin, automatic parang they need urgent solution, no? Kasi Pastor Joe, alam nila yan na tumutulong. Nakikita ko na yan sa social media, Ate Joe, minsan babanggitin yung sikat na broadcast o TV host, tapos napasok na yung pangalan natin na itawag mo kay Pastor Joe, ito ang number, mga ganon, na mga referral na, no? Kapag mga ganon, ay yung sometimes kailangan lang nila ng kausap. Alam mo, hindi ka pa nagbibigay ng payo, nagsasabi ka lang na ganun po ba? Okay po. Sige po, ganun po. Ganun pala. Naging tango lang, yes. O parang ina-affirm mo, ganun ba yun? Okay pala. So, pagkatapos sabi niya, Pastor, maraming salamat po sa yung time. Alam mo, hindi pa ako nagpapayo. Ang pinasalamatan niya, hindi yung aking payo, kundi yung time na nakausap nila ako. Maraming ganyan sa aking sa pagmi-ministry ko sa OFW. At marami din nga po yung mga lumalabas din na mga komento ng mga OFW, natatakot sila din na kumustahin. Yung para bang ang kumusta ay equivalent ng pautang o pahiram. Parang alam ko na iniisip po, Ate Joy.
isa sa mga ano raw isa sa mga stressor ng OFW yung tawag una ng kanyang pamilya o tawag ng pastor natin. Oy, baliktarin na po natin yon yung ganong Tayo na ho ang mindset. mag-initiate. Tayo na ho Oo. mag-initiate as pastor. Mm-mm. Lalo kung ang member natin nasa ibang bansa. Tayo na mag-initiate ng call. Paunahan mo na sis, ang aking sadya ay kumustahin ka. Mm-mm. Nag-aalala Sis, kami para sa iyo. sis, hindi Yun. ako manghihirap. Pero yun nga po malaking bagay yun na from the perspective ng OFW, pastor mo mismo ang mangangamusta sa'yo, pwedeng tumawag or ipanalangin. Magandang ano po yun, magandang indicator na you are loved at marami yung concern sa'yo. At yan po yung challenge natin sa mga pastor. At syempre sa mga worker, sa mga missionary, it's about time na you go out. Hindi naman po you go outside ng bahay kung hindi naman kailangan lumabas, pero you go online. So tayo ay mag-online na din. Lahat marami na naman na-observe ako sa mga worship service, pero meron pa hong mga other platform like putting them into a group chat, tapos yung mga concern na pag-usapan. Pag halimbawa hindi nila kaya yung problema at they need legal advice o paralegal advice, they can call Servisyong OFW naman or Global Filipino Movement para sila matulungan. Or they can attend our webinar na mga nagtuturo, free naman, nagtuturo kung paano mag-attend ng mga cases ng isang OFW. Okay. Another question po. Meron po akong kaibigan na nasa ibang bansa. Kapag kausap ko po ay iba-iba na ang kanyang sinasabi. Pakiramdam ko po ay meron po siyang problema sa isip. Nagsimula po ito nung nagkukwento siya tungkol sa mga pangyayari po sa kanyang pinagtatrabahuhan. At nakumustahin ko po ay iba-iba na ang thoughts na lumalabas. Ano po kaya ang pwede kong gawin para makatulong po sa kanya? Kung immediate family po kayo, try to call us po and we will guide you po kung paanong gawin. Kaibigan po, Pastor Joe. Okay, so siguro the first thing that pwede niya gawin is to call the attention of the family. If alam mo ang pamilya niya, i-advise mo to coordinate with us at para matulungan natin. Baka yan ay kailangan na ng repatriation dahil sa medical concern na yan kawawa naman. Tulungan natin na makauwi. Sana ay okay pa siya bago mapauwi natin. We will ask concerned agencies para sa kanyang sitwasyon, especially OWA and PUA kung siya ay documented or kahit hindi. We will ask yung mga agency kailangan tumugon dito. Okay. Isa pong OFW po nagpaabot naman ng kanyang kalalagayan sa KSA o sa Saudi Arabia. Sabi niya, ako po ay may sakit. 6 days na po akong may severe diarrhea. Hinang-hina na po ako kaya nag-request din ako na makuha ng ambulance at dumating naman po agad ang tulong, pero nung nasa ospital ako, nilagyan lang ako ng suwero, inubos nila at dahil dehydrated na po ako. Pero after nun, pinauwi ako. Kahit sobrang hinang-hina po ako at sobrang sakit ng mga katawan ko, bahagi ng katawan ko. Wala po akong magawa kundi umiyak at dumalangin sa Diyos. Gusto ko lang ipaalam sa ahensya ng gobyerno dito sa Saudi Arabia na nandito po kami na mga bagong bayani na nangangailangan ng kaunting pansin. Ayan. Yeah. May hotline daw po, kaya lang hindi naman sinasagot. Sa Jeddah po sila. Though, sila po ay naaabutan naman ng tulong ng mga OFW rin natin na mga kababayan. Pero mainly, yung sinasabi po nila na embassy ay hindi po matawagan. Pastor Joe.
Siguro yung embassy natin makakasagot dapat yan, no. Mm-mm. Kaya lang sa pag ganyan kung halimbawa hindi ma-contact once, twice, thrice, ulit-ulitin niyo lang po, baka naman talaga napaka-busy ng line. Remember, Ate Jo, kapag ang isang line ay tinawagan mo, hindi nawawalan niya ng ng tumatawag, lalo kung iisa lang. So kung may ibang other means, sa gaya ng ang means niyan is website nila, yung Mm. kanilang email. Sunod, website nila. Sunod, yung kanilang FB page, yung kanilang landline, yung kanilang cellphone. Lahat ng means, pwede po nating gamitin yan. Lalo na yung kanilang FB page. Ang FB page, hindi naman nagsisiksika ng dyan eh. Ang mga nagme-message yan eh. Binabasa naman nila yan. So siguro natapat lang, mabuting niyo uli, mag-communicate uli kayo. Baka naman busy lang that time na ikay tumawag. Huwag kayong Okay. magsawa. Sila po ang pinakamalapit na mga opisyal sa ating bansa na inatasan ng batas at sinesweldohan ng batas para magtrabaho para sa inyo. So that is their task and job. So they must attend yung mga concern ng OFW, lalo na kayo. Okay. Ayan. At nawa po ay nakatulong po sa ating lahat at sa inyo mga kaagapay, mga kababayan, ang ilang mga concern at ilang mga impormasyong hinatid po sa atin ni Pastor Joe Biasong. Pero bago po tayo magpaalam, Pastor Joe, panalangin po natin ang ating mga kaagapay. Tayo po'y manalangin. Aming Diyos, nagpapasalamat po kami sapagkat sa lahat ng pagkakataon, hindi ka po nagsasarado ng pinto para po sa aming mga concern. Ilalapit po namin, Panginoon, una itong request for repatriation kay Muhammad Ali Abdullah, isang OFW from Mindanao na nasa PSA. Lord, I pray that the immediate repatriation, ano man ang concern, and we have forwarded it to Ms. Nora Pakati. Lord, I pray for action. Ito'y noong 2006, 2020, June pa. Dalayan ko, Ama, na makauwi na siya. At doon sa mga may concern ng pagpapauwi pa rin, kagaya ni Jen Lara, si Chris Ortiana, si Rusel ng San Mateo, at iba pang, at maging si Edgar Herona. Lord, I pray, marami pang nasa listahan namin na kailangang mapauwi. Panginoon, tulungan mo ang aming POE na ma-facilitate, maabisuhan na lang ng maaga ang aming mga agencies, ng local agency, at makapagbigay agad ng report at mapauwi ang mga worker. Maraming salamat, Lord, for using FEBC DZES, Servisyong OFW, para sa ganitong pagtulong, maging ang mga government agencies such as POLO, PUA, UMWA, at NLRC, ang DOLE, mga ahensyang may kinalaman sa OFW. Gamitin mong instrumento para maging kagaanan ng aming mga overseas Filipino workers. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen at amen. Maraming salamat sa inyo, Pastor Joe, at salamat sa ating mga kaagapay na nakinig ngayon. Thank you and good morning kina Ate Mary Ann Aseo, Carmen Ramos, dyan po sa USA, ganun din kay Kuya Sip, at Ate Yuge Bergonia sa Damian family, Nanay Julie, Tatay Rino, Ate Letty, Ate Mayen, Ate Karen, and Ate Mimi. At good morning din po sa ating mga kaagapay, Julie Padilla, Nora Cancela, Nora Cabantog. Magandang araw po sa inyo. At sa lahat po ng mga may kaarawan, happy birthday po. Ate G. Lurica, Pastor Rachel, ganun din kina Dr. Melody at Kuya Darwin Bahado. May pabati ka pa, Pastor Joe? Yes, binabati ko si Mr. Burgos, no? Nalimutan ko lang yung first name, si Mr. Burgos ng Silangan, San Mateo, Rizal. Nakikinig daw po siya ngayon. At nagpapasalamat ako, na-meet ko siya nung nakakaraan. Pero matagal ko na siyang kilala. So, Mr. Burgos, God bless you po sa pagmamonitor po sa ating programa. God bless you po, Mr. Burgos. And thank you po sa ating Bukawi Transmitter site, sa ating engineering team. Thank you rin kay Kayla Escalante at Reggie Villena. Ako po si Joe Cabrera Alabastro, sa ngalan ni Pastor Nika Loicao at Pastor Harold Cruz. Thank you rin sa ating Radio TV team. At kasama si
Ito po si Pastor Joe Biasong. Nagpapasalamat po sa inyong pagsama-sama ni Ate Jo, J&J Tandem. Pagpalain po, yun ang prayer namin, pagpalain ng Diyos ang ating mga overseas Filipino workers kasama ang kanilang pinakamamahal na pamilya. God bless po sa lahat.